Hello mga kabosang! Hello! Bago ang lahat, meron po kaming bagong bonggang chika para sa inyo Nagaling na sa galing radyo sa Radyo Pilipinas. Let's watch this. Nawagan ang isang masusing investigasyon ang mga residente ng Calamba, Laguna ukol sa 409 milyong pisong halaga ng 2024 pamaskong handog na ginastos ng pamunuan ni Mayor Roselier Ros Rizal. Batay sa dokumentong nakuha at ibinigay mula sa bidding notice abstract invitation to bid ng Philippine Government Procurement System ng pamahalaan ng Calamba, Laguna, umabot sa 409 million pesos ang budget para sa pamaskong handog ang inilaan ng pamahalaan. Ngunit para sa ilang residente, maganda na mamigay ng pamaskong handog, subalit ang nakakagulat ay mas malaki pa sa pamaskong handog ng Laguna kumpara sa ilang mga naglalakihang siyudad sa Metro Manila. Sabi ho ng isang residente ng koalisyon ng mga residente ng Calamba, napakalaki ng budget ng pamaskong handog ni Mayor Roselier Ros Rizal, mas mataas kaysa sa budget na inilaan ng malalaking siyudad sa Maynila. Subalit madami ang hindi nakatanggap ng naturang pamasko. Mas malaki pa daw ang budget ng Calamba kung ikukumpara sa Pasig at Taguig. Pero sa isang budget, walang pondo gaya ng hospital, sa kanilang mga mahirap na kulang na lamang na pagtabuyan sila sa munisipyo pagka nahingi ng tulong. Mga kababayan, nasus Mariosum, nararanasan natin ito mga ganito, maraming ganito yung anak. Yung pupunta ka sa City Hall o kaya sa munisipyo, hihingi ka ng tulong at kung ano-ano pa. Nako, sasabihin, ay wala mong budget kami dyan. Oo, ipasa nyo na lamang yung mga requirements ninyo. Pahirapan. Usually, mga ganun inaanak Bukod dito, nakakuha din tayo ng dokumento na meron 39 na milyong piso ang ginugol ng lokal ng pamahalaan ng Calamba, Laguna para lamang sa Christmas decoration ng lungsod. Grabe naman yun. 39 million pesos. Dekorasyon pa lang. Dekorasyon lang yun. Taon-taon ba yan? Ngunit, hindi naman. Ngayon, 2024 lang. Ngunit, ang ipinagtataka ng mga mamamayan sa kabila ng paggastos na ito ng pamahalaan ay hindi man lamang daw naramdaman na nagkaroon ng isang proyekto si Mayor Rizal sa loob ng 3 taon nitong panunungkulan bilang alkalde ng lungsod. Pero, puro ayuda, ano kaya nasa likod ng mga ayudang ito pero aanin ang ayuda kung mamamatay naman daw ang mga mahirap sa Calamba dahil walang budget sa tulong ng pinasyal ng pagpapa-hospital ng mga mahirap ang nilalapit sa munisipyo. Samantala, bukas naman po ang himpilang ito sa magiging paliwanag ni Mayor Rizal at handa kaming makinig sa inyo pong magiging tugon. Nandito kami ngayon para magbigay ng reaction. Dahil Meron kaming social responsibility at bilang taga-Calamba at Calambeño, nais ko pong personally malaman o ang katotohanan sa issue na aming tatalakayin ngayon. yes, ikaw naman isa ako, anong gusto mong sabihin? Yes po, karapatan po ng bawat isa na malaman. Siyempre, nakikita ng mga tao, hindi naman maiiwasan yan, tsaka hindi maiiwasan kumpara sa ibang lugar. Diba? Okay, this is time for our reaction. So, magkano yung budget ni Ma para sa ayuda? Ayan sabi sa datos ayon sa Radyo Pilipinas, 'di ba? Yung binabalita 409 million para sa Christmas para sa mga Calambeño. Ang laki. Ayun yung Oo, sinasabi. malaki. Totoo, malaki naman talaga. But the thing is, kung sa ayuda, meron naman talagang inaibigay. May nabigay naman. Meron naman talaga yung bag na malaki, which is actually social pa nga. May mga dilatang masasarap, mamahalin. Yun sa mga, lalo na sa mga taga-Calambeñong nasa laylayan, siguro, masayang-masaya sila kasi first time o maybe second time nilang makakatikim ng mga ganung bagay kasi nga, hindi nila ma-afford mabili yun. Now, which is, in fairness, naibigay naman ni Mayor yung mga gano'n. Pero wait lang, in all fairness kasi parang ang sinasabi ng iba, syempre taga-Calamba rin po. Yung mga dilata is mamahalin talaga. Oo, mamahalin naman talaga. Imported talaga. Meron, mamahalin naman talaga. Pero ako may bahay din kasi kami, we're here in Cubao right now. Para sa akin, hindi ko inaano ha, kino-compare. Pero syempre, nag-insist na dito rin naman kami. Kahit hindi pa po ako butante, nakakakuha kami ng 25 kilos na bigas, may grocery at 1,000. Yan ay kay Mayor Hain. Hi po, Mayor Hain. Ng Kabuyaw. Kasi yung nanay ko naman, ay yung kapatid ko, ano naman siya dito kasi butante siya. Kaya Okay. kami. Pero ito lang ha, butante kasi hindi nakakakuha ka ng 25 kilos na bigas. Ayun. In fairness naman sa ganyan, kung comparison lang naman, ganun talaga, maiko-compare mo talaga bilang Calambeño na which is malapit din sa Kabuyaw, na i-compare mo kasi yung nangyari na 2 taon na nangyayari sa, like for example, mga decoration. Halimbawa, sabi nga sa Radyo Pilipinas, 39 million daw yung ginastos dun sa decoration ng Christmas decoration ng Calamba. Pero kung mapupunta ka ng Kabuyaw, especially sa Cubs, ang laki kasi ng diferensya, ng difference ng ginanda ng Cubs ng Christmas bazaar nila kaysa sa Christmas bazaar na Calamba. Sorry po, Mayor,
Ross. Hindi ko naman po pinagko-compare. Kaya alam po, napapansin lang din po ng karamihan. Katulad nung sabi sa radyo, Pilipinas, kinukumpara kung bakit sobrang laki daw. Opo. Nasa patas lang po tayo dito. No? Wala po akong kinikilingan. Actually, totoo lang. Ito, sila ang chance mo. oo, Pinabasa lang nila sa mga nakikita, di ba? Obserbahan ng mga tao. Kakasama panood natin. ano lang po yun, opinion lang po yun, na nanggaling din sa ibang mga kalambenyo na mas humanga sila sa Kabuyaw kasi nga, ang ganda nung kanilang Alice in Wonderland, na yung kanilang sa Cubs na, compare dun sa ating sa may tapat ng munisipyo. Although, maganda din naman talaga sa atin. So, happy nga, inulan nga lang, di ba? At wala tayong magagawa, maliit lang yung space natin eh. So, Well, Miss Apple, ano masasabi mo dun sa amin na? Ako kasi sa mga narinig ko, ang sabi ko lang is, yung kung mayroon tayong responsibilidad na gagawin, di ba? Dapat maging fair tayo, hindi natin iniisahan yung mga tao para lang sa sarili natin kapakanan. Dapat pantay-pantay, di ba? pero wala Ang Pamamahala. pamamahala, Pamili ng ayuda, pagtingin sa mga tao, ganyan. Kasi whether binoto po kayo yan o hindi kayo binoto ng tao, once na kayo na yung nakaupo, obligasyon ninyo na tulungan ang bawat isa sa amin. Kasi, in the first place, sumusweldo po kayo, eto naman real talk tayo, sumusweldo kayo dahil din po sa amin, lahat po kayong nasa sanghay ng gobyerno. Without us, especially yung mga taxes namin, wala naman kayong makukuha ng sweldo eh, di ba? Huwag natin sabihin yung matis-matis nako kasi we're not sure naman about that, di ba? wala naman po yun. Wala namang nag-ano doon. In fairness naman po, bali, sabi nga doon sa Radyo Pilipinas, it's time na po na sasabihin nyo yung side nyo para malaman din po namin bilang mga kalambenyo kung ano po ba talaga yung side nyo doon sa ibinabato sa inyong issue. At karapatan po namin malaman kung ano. Kasi bumoto po kami sa Bumoto inyo. kami. In fact, bumoto talaga kami sa'yo. I'm sorry. Pinagkatiwalaan, kumbaga. Pinagkatiwalaan po kayo ng mga kababayan nating kalambenyo. Siguro naman po, may karapatan po kaming malaman kung ano lang po yung side nyo. Oo, katotohanan. Kasi, di ba, pangit kasi yung lumalabas na issue ngayon. Hindi mo dapat ipag sa walang bahala yan. Opo. Ikaw, para sa'yo, O Mayor Rizal. Kasi ang pangit po nung ibinabato sa inyo, which is, bilang kalambenyo, nasasaktan po kami. Nasasaktan kasi kami kalambenyo kami eh. Hindi yan kung sino yung namamahala. Kasi, siyempre, pera natin yan eh. Kahit sino pong nakaupo na bilang ama namin sa Kalamba at may mga isyong ganyan, masakit po para sa amin. It's either bumoto o hindi. Pag sinabi kang kalambenyo, parang nababahiran din yung pagiging kalambenyo namin, di ba? So, reflected din po kami dyan. Affected din po lahat ng mga kababayan natin taga-Kalamba dyan sa issue yan. Since na meron tayo dito guest. Biggest po tayo, si Miss Apple na taga-Rizal. Sa Antipolo. Antipolinan siya. Sa Antipolo naman okay naman. Fair and share. Yung ano doon. Ano naman yung mga namamahala sa government. Okay. Para sa akin siguro, since malapit na ang election, baka black propaganda lang ito eh. Wala naman po tayo. Kasi ganyan naman lagi sa politika, di ba? Pag mag-election, kung sino yung nakaupo, yun yung laging tinitira. But the thing is, para mas maliwanagan, sagutin na lang talaga. Hindi po pwedeng yung mga, ako naman personally, kayo bilang isang mga masugid na taga-subaybay or fanatic ng mga katulad yan, ng mga politiko, maging mapanulit tayo kasi yung time, maging atas tayo, huwag tayo maging gulat-gulatan. Kung hindi totoo, then go, kailangan natin ng katotohanan. Pero kung yung maibigay naman ni Mayor Ross Rizal, it's still okay, mas masaya kasi binoto naman talaga natin, whether binoto mo or hindi. Kasi kailangan lang natin ng katotohanan. Siguro naman meron siyang kasagutan hinggil sa Oo, issue, meron diba? yan. So, Siyempre, hindi pa meron yan. napapaano ngayon. Kumbaga, Napapanahon lang talaga, Miss Apple, na talagang politics kasi. Alam mo naman ang sabagay. politics sa Pilipinas, di ba? Oo. Talagang madugo, magulo, at masalimuot. Well, yan po ang tunay na masaklap na katotohanan ng politics na sa Pilipinas. Kasabihan Totoo na lang. kapag hitik sa bunga, binabato. Yes. Yung mga ganyan. Kapag ang mga puno ay hitik sa bunga, di ba? Binabato Oo. talaga. So, wala po talaga tayong magagawa dyan. So, nevertheless, bilang isang mamamayan ng Kalambenyo, ng Kalamba, siguro naman, maliliwanagan din sooner or later kapag si Mayor na mismo ang nagsalita at talagang inano tong issue to. Kasi latest lang naman yan eh. Malalaman niya ng lalo na kasi, di ba, parang kasiraan po kasi ng buong Kalamba. Oo. Kasi hindi maiiwasan na buong Kalamba para po sa yun. ibang lugar, di ba? Kasi
Like for example, ikaw, taga saan ka? Oo. Sa pag sinabi mo, ay, taga Kalamba ko. Huy, di ba may ganun. Pag taga, di ba? Kasi nga, buong Pilipinas na po ang nakapanood ng Radyo Pilipinas na yan. So, kumbaga, as a Kalambeño, anong masasabi namin? So, wala kami masasabi kasi wala naman kami, hindi namin kasi alam. Kaya, no comment na lang po kami dyan. Maraming salamat. Lalo na po sa mga taga Baby Loves ko dyan sa Bongis TV. Mga Baby Loves, maraming salamat sa panonood sa inyo. Yes, Thank you very much. Ako na nung mo. Sa mga taga-Antipolo, hello. At yung iyong page. Which is Max Berbel. Yeah, sa akin naman pong ayan, Facebook. Jomar Morales TV po. Pakipollow na po, like and share. Salamat po. Bye-bye.